Nagpagewang-gewang ang motorsiklong yan sa Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya tumama na ito sa SUV na papasok sana ng highway. Sugatan ng rider at angkas nito na parehong walang suot na helmet. Ayon sa mga pulis, walang lisensya ang rider. Nakainom rin daw ang dalawa. Nagtiis sa init ang mga pasahero ng NAIA Terminal 3 matapos masira ang air conditioning system doon. Kung kailan pa man din long weekend at maraming pasahero. Natapos na ang troubleshooting dakong alas 7 ng gabi pero hindi raw pwedeng biglang ibaba ang temperatura ng aircon para lumamig sa paliparan. May report si Mark Salazar. Sobrang init po ngayon dito. Namatay daw yung aircon. Iba yung init sa loob. Hindi okay. Bakit? Hindi komportable yung pasahero. Tsaka yung mga naghahatid. 3 sa 5 chillers ng air conditioning system ng NAIA Terminal 3 ang bumigay kahapon. Pag pinabayaan ito, baka mag-cause pa ng damage sa ibang part ng cooling system. No? So, si GM Eric Ines decided to turn it off muna to have it checked. Naglagay na muna ng portable cooling units. Posible raw na abutin na hanggang bukas ng tanghali ang pagkukumpuni ng aircon. We're doing everything that we can so that we can expedite itong repair na ginagawa natin. Kung sa NAIA mainit, sa City of Pines, na-enjoy ng mga turista ang 18.4 degrees Celsius na temperatura ngayong araw. Dito okay ang klima, tsaka maraming mga tourist spot. Malamig na rin. Enjoy very much. Sa kabila naman ng naranasang fog o volcanic smog kamakailan, may mga dumayo pa rin sa Tagaytay para sa view at mainit na sabaw. Yeah, very nice. It's very nice view up here. Yeah. Ayun po, maaliwalas po, maganda pa rin po yung view, tapos hindi rin naman po mausok. Nagsisimula na ring dumami ang mga biyahero sa Batangas Port para samantalahin ang mahabang bakasyon. Inaasahan namang lalo pang dadami ang mga turista sa Samal Island sa Davao ngayong long weekend. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinutulungan daw ng mga sindikatong sangkot sa Pogo si dating Banban Mayor Alice Go para makapagtago. Ayon yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang kapatid naman niyang si Sheila, kumpirmadong isang Chinese national, kasunod ng fingerprint analysis ng NBI. May report si John Consulta. Nasa Indonesia pa rin si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go base sa tracking ng immigration authorities doon. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tumutulong sa pagkapalipat-lipat ng magkakapatid na si Alice, Sheila at Wesley ang sindikato sa likod ng mga pogo. Kabilang dyan ang Singaporean na si Zhang Ji at ex-Chinese policeman Duarin Wu ng Porac Pogo na inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order dahil sangkot sa human trafficking. Gayon din ang mga business partners ni Gu sa Pogo sa Bamban na sina Zhang Rujin at Lin Baoying na sangkot sa qualified human trafficking at money laundering sa Singapore. This is a transnational criminal organization with tentacles extending all the way to Cambodia. Ang iniiwasan po ngayon ng PAOK ay hindi makatawid ito si Alice Guo papunta ng Cambodia. Kasi pag nakapasok na po yan ng Cambodia, Laos, Myanmar, endgame. Sa ngayon, hindi pa kanselado ang Philippine passport ni Alice pero nakikipag-ugnayan na ang DFA sa DOJ para rito. Ang abogado ni Guo na si Attorney Stephen David patuloy umanong kinukumbinsi si Guo na lumantad na. Meron akong negotiation for her to face the court, to surrender. And I believe in a very near future, very sooner than we expect, darating siya at haharap. I don't think kailangan pa niya maaresto. Ang kapatid ni Alice na si Sheila at negosyanteng si Cassandra Leong sumalang na sa inquest proceeding kanina. Sinampahan sila ng reklamong obstruction of justice, harboring a fugitive at paglabag sa Passport Act. Naharap naman sa deportation case si Sheila na mayroong Chinese passport. Sheila Guo ay sinampahan po natin ng deportation case for undesirability and for misrepresentation. Zhang Mir ang pangalan sa Chinese passport na hawak ni Sheila at magkaiba ang birthday niya sa Philippine at Chinese passports. Sinuri ng NBI ang fingerprints sa Sheila at ang fingerprints na nasa Chinese passport. Comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Zhang Mir and Sheila L. Guo are one and the same person. So si Sheila L. Guo na nasa amin ngayon ay isang
Chinese. Nang subukan naming kuhanan ng pahayag sina Sheila at Cassandra Ong, biglang tumakbo ang dalawa. Ma'am Sheila, Chinese ka daw kayo? Ma'am Sheila, Chinese daw kayo? Hindi daw kayo Pilipino? Ma'am Sheila? Giit ng NBI, bagamat bailable ang mga kaso ng dalawa, hindi sila pwede basta pakawalan dahil sa warat na pinalabas ng Kamara at Senado. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Parehong gusto ng Senado at Kamara na makuha ang kustodiya ni Cassandra Leong ang kinatawan ng Pogo sa Porac, Pampanga. Ayon kay Senator Win Gatchalian, kukunin ng Senado ang kustodiya ni Leong at ng kapatid ni dismissed Mayor Alice Go na si Sheila Go pagkatapos padaluhin sa Senate hearing sa Martes. May arrest warrant ang Senado para sa dalawa. Pero may umiiral ding arrest warrant ang Kamara kay Ong, kaya gusto ng ilang kongresista na sa kanila mapunta ang kustodiya nito. Pag-uusapan pa ito ng liderato ng Kamara at Department of Justice. Ang abogado naman ni Ong na si Atty. Ferdinand Topacio, kinukwestiyon ang pag-detain sa kanyang kliyente sa NBI. Dapat daw sa Kamara itin-over si Ong. Mountain Province, nasa state of calamity dahil sa pagtaas ng dengue cases. Ang bayan naman ng Calauan, Laguna, isinailalim sa state of public health emergency. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga LGU na magsagawa ng mas agresibong information drive laban sa iba't ibang sakit gaya ng dengue. Dalawang chairman ng Quadcom, pinabulaanan ang sinabi ni Atty. Harry Roque na may demolition job sa pagpapasight in contempt sa kanya. Kaugnayan sa umano'y pagsisinungaling ni Roque para di makadalo sa pagdinig noong August 16. Tinawag ito ni Roque na panggigipit dahil sa politika at pag-abuso sa kapangyarihan. Giit ng Quadcom, patas ang parusa nila sa mga lumalabag sa rules ng Kamara. Nakalabas na mula sa pagkakadetine sa Kamara si Roque. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-uwi ng medalya ang mga pambato ng Pilipinas sa 22nd Asian Cadet, Juniors and Under-21 Karate Championship sa Pasig City. May report si Von Aquino. From Japan. Sa unang araw ng 22nd Asian Cadet Juniors and Under-21 Karate Championships, hinakot ng Japan ang gintong medalya para sa Cadet Kata at Junior Team Kata events. Nanguna naman sa Cadet Committee events ang Japan at Iran na parehong may tig-tatlong gintong medalya. Ang ating karateka na si Ailek Ray Servan nagwagi ng silver medal sa Cadet Committee Female Under 54 kilograms. Habang bronze medal naman ang isa pa nating pambato na si Sebastian Neil Manyalak sa Cadet Kata Male event. Nakakakaba po siya sa una, pero pinaghirapan ko ito ba't ako susuko? Maraming magaling na tao na ngayon ko lang nakalaban at nakita, so makakatulong din sila sa pag-improve ko sa further tournaments ko. Ayon sa presidente ng Philippine Karate Federation, sa pag-host ng 22nd Asian Cadet Juniors and Under-21 Karate Championships dito sa Pilipinas, mapapalagana pa ang karate sa bansa. So that the Filipino young athletes, karate athletes, would be able to see the kind of athletes that are participating, and more or less they will have an assessment on how they are right now. It's been a big progress, and I see worldwide Philippine athletes competing in our league, different levels, and this is the only way to progress and to be in the top. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagpapasuot ni Heart Evangelista ng kwintas na milyong-milyong piso ang halaga sa alagang aspin na si Panda, umani ng samot-saring reaksyon online. I love my dogs. Anak ko yun eh. And so, sinaspoil ko talaga siya. In fact, ang aking goal talaga is makarating siya sa Paris. I don't really feel like there's anything that I should do and not do, especially I do own the necklace. Herlene Budol, astig at sexy sa 25th birthday photoshoot. Time out muna sa acting. Dahil ang abot kamay na pangarap stars na sina Jillian Ward at Rahil Birya kumasa sa Maybe This Time Challenge. Suga ng BTS sumarap sa pulisya para sa investigasyon ng kinasasangkutang drunk driving incident.
Muli rin siyang humingi ng tawad sa Army. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng kanyang edad, umaarangkada pa rin sa pamamasada ang isang lola. Wala raw siyang planong pumreno dahil ang kanyang biyahe ay para raw sa pamilya. Kilalanin si Super Lola sa report ni Katrina Son. Simula alas 6 ng umaga, laman na ng kalsada si Lola Normina. Inaabot siya hanggang alas 10 ng gabi. Sa edad na 75, kaya pa raw niyang makipagsabayan sa pagmamaneho sa kalsada. Ang biyahe niyang rutang Monumento Malinta. Masaya ako. Darasal ako habang tumatakbo yung sasakyan. Pag walang maraming pasahero. Kung minsan kumakanta ako ng kantang pasimbahan. Sumasaya ako kasi yung mga bago pa lang akong nakita na nagdadrive, kinakausap nila ako. Bilib na bilib po ako kasi sa edad po niyang ganun, kaya pa po niya mamasada. Nakakabilib na matanda na, nag-ano pa rin siya, kumakayod pa rin. Saka siya, masipag. Ka-edad niya po, nagsisilbi pa rin siya sa mga pasahero. Bata pa lang daw si Lola Normina nang makahiligang mag-drive ng jeep. Ito raw kasi ang negosyo noon ng kanilang pamilya. Noong 1997, pagka ginarahi ang jeep, iikot ko para tingnan ko kung kaya ko. Tapos nawili na ako noon ng pagdadrive. Taong 1998 nang simulan niya itong ipasada. Ang kanyang biyahe para raw sa kanyang pamilya. Malaki raw ang naitutulong nito sa kanilang gastusin. Agad kaya ng katawan, may kasamang panalangin, kakayanin din. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.